natin. Yung mga pag-alipusta sa kanila ng mga panahon noon. Na kami daw yung mga Yan ang kanya pong likod. Yung Nakikita po natin. Ayan. Labing isang tadya nga naman. Ayan, yung mga palo ho sa kanya ng baril. Palo ng baril. Ayan po. Nakikita po natin ang dinanas na sakripisyo. Paano po namin pababayaan to? Samantalang kung Monica nga, binibili nila, inaalagaan. Ito pa kaya pinakinabangan namin at siyang umakay sa amin para kami makakita ng katotohanan. Katawang ito nagligtas sa amin sa dagat ng Laguna. Kaya sinabi, natupad yung sabi niya sa aming mga kapatid na hindi nakaunawa. Kaya kung iligtas ang yung kapatid, katawan at kaluluwa. Ang ugat sa ulo, ayan o, nakikita. Kitang-kita yan. Walang nabawas po sa kanila. Malambot na lahat ng kanyang katawan. Napakarami pong mga drug addict ang kanyang Ito pong kanilang kwan. Hindi naman sa kakunan. Ayan na-convert buo. napagbalik loob sa Diyos. Buong sex organ, ayan. Yung natural na tao, pagka nawawala hininga, namamatay, pumapasok to, nawawala. Siya po, ayan. Buhayan lahat, ayan. Pwede siyang makaupong mag-isa. Ayan. Ayan, wala pong nakakapit sa kanya, nag-iisa po siya. Na parang nakita nyo ang isang matanda, ang ating lelang o lelong, ayan, ganyan. Sa sobrang hirap ng mga dinanas. Ayan po. At kaya nga po nang nasabi namin sa inyo, hindi lang mga kursilista, kundi pati na 10 ng mga drug addict, natulungan niyang magbalik loob sa Diyos. At kung yun ay hindi niya natulungan, malamang na simenteryo ang kinalagyan ng mga drug addict na yan. Kaya nga po, naririto kami upang ipakita sa inyo. At ayan po si Inang Minyang habang binibihisan po nila si Tatang ng kanilang panjama. Yan, si Inang Peli, ang dalawang magkapatid na hinusgahan na nakikipagkalunya raw kay Tatang nung mga panahon-hunon ng kainitan ng mga kursilyo. Pero ngayon sa kasalukuyan, ayan po sila kung paano natin makikita ang pagmamahal nila sa katawan ni Jesus Cruz 7 Cruz Gutierrez. Kaya nga po sa inyo na makasasaksi at makapapanood ng mga pangyayaring ito, napakapalad po natin. Lalo tigit sa lahat tayong mga Pilipino. Yan, napakapalad po natin sapagkat dito lang po nagkaroon yan sa bansang Pilipinas. Yan po, binibihisan po, nilalagyan po ng brief si Tatang, ni Inang Minyang, habang hawak-hawak naman po ni Inang Peli ang kanilang dalawang balikat. Yan. Paano po natin masasabi na ilibing si Tatang? Nakitang-kita naman po natin ng ating dalawang mata na hubad sa katotohanan ang kanilang kalalagayan. Inang Peli, baka meron po kayong gustong sabihin po sa ating mga tagapanood. Sa nakasulat, sambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung ang kanilang katawan ay tunay na sagrado, katawan na may kapangyarihan, na masiglang gumawa. Nasasaad din naman sa kanang nakasulatan dun sa Hebreo 4 na kung ang Diyos ay nagpahinga matapos siya'y gumawa sa ikapitong araw, binigyan din niya ng karapatan ang tao na gumawa na magpahinga rin. Mababasa niyo sa Hebreo. Sa ngayon, dahil kung hindi sila nagpahinga, hindi mauunawaan ang aral dahil patuloy silang hahatulan ng tao sa kanilang mga ginagalaw. Yun po ay inyong napapanood kung paano binibihisan sa Tatang. Nakikita niyo po na halos ang kanyang buong katawan ay nabibend. Nakikita niyo po.
Susutan pa po siya ng medyas. Sumayin lahat ang kapayapaan. Ngayon po ay dadako tayo sa mga Council of Elders ng Kilusan na itinatag ng aming kinikilalang ama na si Brother Jesus Cruz, 7 Cruz Gutierrez. At ngayon po ay magbibigay sa atin ng ilang pahayag ang isa namin kapatid, si Brother. Ako po si Brother Ricardo Piedad. Dati po kami nakatira sa 515 M. Francisco Street, Pasay City. Sa ngayon ay naninirahan kami dito sa may Pamplona, Las Piñas. Nakilala namin itong si Jesus Gutierrez noong 1975. Uso pa noon ang mga gospel noon sa mga trip noon ng araw ng mga kabataan, ng mga hippie-hippie. Nagkaroon kami ng interest doon sa kanilang itinuturo na tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Nung una medyo hindi namin talaga maintindihan ang kanilang sinasabi. Ngunit ang naintindihan lang namin ay yung sinasabi nila na pag ang baso daw ay nilagyan ng inumin na marumi, sayang ang inumin. Pagkat, excuse me, at hindi maiinom at matatapon na sa kanal. Ang ibig pala nila sabihin nun ay ang sakramento ng kumpisal, na kung paano na nililinis ang kaluluwa ng tao. Na asang-ayon din sa kanila na ang kaluluwang ito merong mga sangkap na isip, puso at kalooban. Kung marumi ang iyong isip, marumi ang iyong puso, pati ang iyong kalooban, hindi mo maunawa ang salita ng Diyos. Kaya natagpuan na lang namin ang aming sarili na nakapila doon sa Redemptorist Church sa Baclaran, kasamang iba naming barkada na naging kasangkapan upang makilala namin to si Jesus Gutierrez. At mula nun, binigay din nila yung kahalagahan ng pagsisimba tuwing linggo, at pagkatapos namin magsimba, pumupunta kami dito sa may Dimasalang Street, sa may Pasay City, kung saan doon sila nagtuturo tuwing linggo, at nakakasabay namin doon ng mga maraming kabataan na sa iba't ibang lugar ang nanggagaling.